Have you ever stopped to think about what made you smile or thankful for this year? Yung mga smallest acts of kindness lang na hindi natin na-expect pero ripple effect siya, di ba? Sa life natin that lifts us all. Wow! And for today's episode, magre-reflect lang tayo ng 2025 natin since mag-e-end na yung year. Siguro yung naisip ko dun sa achievement, yung finally nag-podcast tayo together. Same din kay Mon, pagdating dun sa podcast, talagang siguro one of the biggest plot twists in my life. Same! So, I'm very grateful din kasi hindi pa kami nagsasabi na tayo. Wala pa kaming ganon. Gusto ko na nga magkaroon ng ganon. Wala kami drama. Ayun, yung support system din na I'm surrounded by people who are very vocal, very open. Minsan sobra sa pagiging open. Sino ako yun? Grateful ako na nakapunta yung parents ko dito after several years. Kasi parang time namin yun na para mag-bonding. Sobrang grateful din ako and thankful din ako na ang sarap pala sa feeling nung napapagod ka doing the things that you want. Or that you love. Totoo. Pull up a chair. Drinks forward. Let's talk. Hi guys! Welcome back to our channel. I'm Mon. I'm Karen. And this is Chika and Sangria! Have you ever stopped to think about what made you smile or thankful for this year? Yung mga smallest acts of kindness lang na hindi natin na-expect pero ripple effect siya, di ba? Sa life natin that lifts us all. Wow! And for today's episode, magre-reflect lang tayo ng 2025 natin since mag-e-end na yung year. So, gusto namin ma-inspire kayo na isipin yung mga tao or yung mga stories na nangyari na nag-make ng difference. Ito 2025 sa inyo. Especially in your life this year. Yeah. As we close 2025, we're going to look back kung ano yung mga favorite moments namin ni Mon or individually as well, and hopefully you're gonna do the same. Kasi minsan nakakalimutan natin maging grateful, di ba? So, I think parang reflection siya a bit and para to cap off yung year. To kick things off, Okay. let's talk about personal growth and yung mga little and big achievements that made us proud this year. Okay. Ikaw muna. Ako, personal muna, no? Oo. Siguro yung sa personal growth and achievement, siguro yung naisip ko dun sa achievement, yung finally nag-podcast tayo together. Kasi hindi ko naman na-imagine na magiging totoo yung plan na mag-podcast. So, nakahanap ako ng someone na parehas na amats. Tapos, personal growth, siguro yung choosing what I want in terms of career. So, yung mga changes na hindi ko akalain na kaya kong gawin, ginawa ko siya this year. Yun, ikaw. Same din kay Mon, pagdating dun sa podcast, talagang siguro one of the biggest plot twists in my life. Same! In 2025. Tapos, gusto niyo ba makita yung very first episode na ni-record namin? Oh my God! Huwag na lang. May bagong sticker si Mon. Pero, ayun, sobrang unexpected niya. And sobrang laki rin ng improvement, not only sa sarili, but sa amin dalawa. Kasi with how we approach things and parang long-term din namin na siya nakikita. So, I'm very grateful din kasi hindi pa kami nagsasabi na tayo. Wala pa kaming ganon. Gusto ko na nga magkaroon ng ganon. Wala kami drama. And sa personal naman, yung mga mindset changes din. And hindi ko inaakala kasi na may mga perspectives din akong nakukuha kay Mon. Na for sure, it's not something na I would be willing to try. Na parang there are things na I want to do it my way. Pero gusto ko rin yung nakikita ko yung other side na parang, okay, since I'm doing it with someone, might as well do it together, di ba? So, hindi lang siya yung parang kung ano lang yung alam ko. So, mas naging open-minded din ako when it comes to building systems and then yung mga mindset shifts, ganyan. Yes! Tapos parang na-realize ko, ang resilient din pala talaga ako pagdating sa mga challenges na kaya mong i-overcome. Not only with working with other people, but also with how you work on things na wala kayong dalawang experience together. Oo, totoo. Tsaka ang ganda nung sinabi mo about yung
yung dynamic na nating dalawa. Kasi ako din, di ba, napansin mo nga before na parang matigas yung ulo ko. Yung parang magtatanong ako, tapos di ko gagawin. Pero parang ngayon. na-realize ko, hindi, medyo nagbabago na ako. Na-realize ko, marunong na ako makinig. Mas nakikita mo na yung nga, tama naman yung mga suggestion sa akin. So yun, siguro yun din yung sa mindset. Hindi, pero yung sa'yo kasi it's more on, gusto mo kasing ma-experience mo na first hand. May mga skills ka bang natutunan this year? Bagong skills? Marami din. Kasi yun din yung isa sa grateful ako. Kasi ang daming, sobrang na-test talaga yung skills ko ngayon. For especially this year na parang akala ko meron na akong knowledge about it. Pero sobrang bilis talaga ng mga pangyayari, not only on technology, sa society din. Na napugulat na lang ako, it's an opportunity for me to build on. So one perfect example on that would be yung mindset na lagi, di ba kapag yearly isipin mo, okay, ito yung mga goals ko for the year, for this month, for this week, whatever. Na-realize ko, hindi siya nag-work sa akin, ever. And I just get frustrated thinking about not meeting my goals. So ang naging mindset shift ko doon is, why not focus on building systems? Wow. That would help me meet my goals, parang ganun. Ganda. Doon siya umiikot yung sa systems. Okay guys, i-close na natin. Masyado nung maganda yung sinabi ni Karen. Tapos na ang episode na to. Ikaw? Ako, siguro yung sa work, siguro mas related sa hindi ko in-expect na meron akong role na kukunin. Kasi parang hindi ko na-envision yung sarili ko na magiging ganun yung role ko. Pero in terms of siguro yung mga creative endeavors. Creative endeavors. Dami. Kasi very creative si Karen. So, yun nga, nung nag-start kami mag-podcast, nung simula talaga, as in, di ba, wala tayong idea. Tapos, ayun, syempre may mga kailangan kaming gawin na hindi ko naman ginagawa before. So, ang galing lang na, kaya ko palang gawin yung mga ganitong bagay. Tapos, ayun din, yung pagpa-podcast talaga na, sige, kaya mo yan, gawin mo na. Yung gano'n, na parang, kailangan mo lang i-overcome yung first few episodes or first few recordings. Kasi ang dami kong inhibitions before. Tapos biglang, okay na. Tapos makikita mo yung improvement, di ba? So pag binabalikan namin yung mga videos namin, parang, uy, natatawa kami. Oo, natatawa kami. Tapos nare-realize namin kung paano kami nag-improve. Gano'n. Medyo OC na siya sa quality. Yes, so na ako ngayon. Dati hindi masyado. Okay na yan. Oo. So yun. Pero hindi naman magiging possible lahat yung mga yun kung hindi okay yung overall health natin. So, at saka yung well-being. So ikaw, kamusta yung wellness? At saka yung mga siguro support system. Support system. Ayun, yung sa nabanggit ko rin a while ago, laking tulong din yung you are able to do the things that you want to do nang may kasama ka. So, yun yung sa podcast kami ni Mon. Tapos yung sa mga iba't ibang creative endeavors din, laking help din na meron kang support system. Kasi mas madali talaga yung work paghati di ba? Oo, Not totoo. only on practical things, but also yung sa overall mental load and well-being. So, since we're talking about the podcast, ang example lang, ang daming kailangan i-coordinate pagdating sa podcast. And then, thankfully na lang, nagkataon din, yung mga ayaw kong gawin, gustong gawin ni Mon. So, sakto talaga tayo dyan. Kasi mga ayaw gawin ni Mon, yun yung mga gusto kong gawin. So, parang, bahala ka, just do your own thing. Basta mag-release tayo ng episode every week and then, yun na yun. Tama. And sobrang thankful din ako kasi for this year, na-diagnose ako officially with ADHD and I've been taking my medications. And feeling ko yun lang pala yung nag-speed up nung lahat ng mga struggles ko previously. Kasi I always have problems with my executive functions, na sobrang hirap ako. Ang dami kong ideas, ang dami kong gustong gawin, pero physically, I cannot do it. And then, sobrang scattered ng brain and everything. So, nung nag-start ako mag-meds, nagulat talaga ako kasi siguro I would have been to places na sobrang layo na siguro ng narating ko if only I've been diagnosed earlier. But at the same time, thankful din ako kasi may mga learnings pa rin naman na kasama doon. So, ayun, yung support system din na I'm surrounded by people who are very vocal, very open. Minsan sobra sa pagiging open. Sino ako yun? Pero laking tulong din nung people around us. Yung sa community, no? I guess dahil rin na siya sa living in Spain, dun din umiikot yung pagiging communal. Oo, tama.
Yung sa'yo, yung sa health girl. Okay sa health ako. Teka lang nga, sisipin ko magiging grateful ako. Kasi guys, ako naman, ang sakit ng kasuwa-suwan ko lately. Sakit ng likod ko, ang sakit ng leeg ko. Pero siguro yung silver lining doon, sobrang akong naging paranoid sa health. So lagi akong nagpapa-check up. Tapos yun nga, thankfully naman, wala namang nothing serious. So kailangan lang ng physio, mga exercises, strengthening. Pero yun nga, kasi medyo nagpapanik ako. Kasi parang hindi naman ako nakaka-feel ng mga pain before. Tapos ngayon parang, ano kaya nangyayari? Eh, syempre na-affect din yung day-to-day, di ba? So yun. So grateful siguro na walang serious na sakit. Tsaka sobrang active mo nga eh. Lalakad-lakad ka ng... Oh my God, naglalakad siya 10 kilometers a day. Hindi na ako masyado dahil ang sakit na ng tuhod ko. Parang feeling ko, ang tanda ko na. Ang sakit ng tuhod ko. Pero yun nga, tinatry ko rin maging active. Kasi, di ba nga sabi nila, kailangan pa rin na physically active ka pa rin. Ayun, kasi nagre-release ka na dopamine ba yun? Oo. Di ba? So yun lang. Tapos yung sa related din sa overall na well-being. Laking help. Kasi diba, I was living in Sweden. Tapos, syempre, yung sunlight na meron kami doon, sobrang konti lang na tipong, siguro 1 month lang ata namin na-enjoy yung summer entirely na may araw. So, laking improvement niya sa mental health ko. Kasi, hindi siya yung parang, ayun na naman, madilim na naman. Tapos, short na naman yung mga days. Yung literal na SAD. Tapos, dito, parang all year round summer. So, gets ko na kung bakit maraming may gustong lumipat din ng Spain. It's not only because it's more affordable, but also yung maraming activities na pwedeng gawin. And Buong taon. Oo. Hindi lang siya yung vacation lang yung feeling. Tapos, sobrang accessible din ng healthcare. Ang bilis makakuha ng appointments. And then, kapag may sinabi ka na gusto mong gawin tong test na to, makukuha mo siya kagad. Okay, sige. Sige na nga, mag-test ka na. So parang feeling ko, ang daming discoveries din pagdating sa health. But at the same time, that's also because naging mas accessible siya for Oo, me. ganda nung point na yun. Yeah, same. And dahil kausap ko lagi si Mon, dahil everyday mag-chat yan, parang, uy, magpunta ako sa ganito ganyan, may blood test ako. So parang ako, uy, okay, good idea. Share yung mga ganap araw-araw. Dapat yung, parang irrelevant naman. Uy, nagpabakuna ako ng flu. Pero okay nga rin yun kasi Oo. hindi siya napag-uusapan. Then may mga dinner conversation kami na, uy, sakit ng likod ko, baka kailangan mo ng ganito ganyan. Tapos, uy, basta ergonomics yan. So none of this will be complete kung wala yung mga tao sa paligid natin na we are sharing these things with. So next up, relationships naman. And nabanggit ko na rin kanina yung community, but we're going to focus on that. Ikaw muna. Ikaw muna sa relationship kasi mas marami kang relationship. Meron kang romantic at saka platonic relationships. Sige. So, sa relationships, well, nandiyan si Miguel. Tapos, nag-move rin yung sister ko here. So, mayroon akong additional family member na kasama sa bahay. And I met a lot of people din na I consider family na rin. Kasi, ang dami na rin mga deep, meaningful social connections eh. And hindi lang siya yung sa lahat ng aspects. So, it's more on kapag kailangan mo ng tulong, you know, you're surrounded by people who are always willing to help you. I was surprised nga, nagbibigayan ng mga susi sa bahay nila. Oo nga, no? Hindi siya ganun ka-common sa amin in Sweden. Ang yung core niya lang is, it's more on To help each communal other. Oo, living tama. siya. Pwede ka naman pala mag-ask ng help lang. And people wouldn't be expecting anything from you. In return. In return. Aww. Anyway, yung sa akin naman, yung sa relationships and community, grateful ako na nakapunta yung parents ko dito after several years. Kasi parang time namin yun na para mag-bonding. So kasama ko sila for 3 months. Nag-travel kami together, tapos sabay nagdi-dinner, nagbe-breakfast, naglo-lunch, gano'n, tapos yung mga walks. Pero parang ngayon, mas different na kasi syempre, mas matanda na ako. So, yung mga conversations, iba. Tapos, umiinom na kami ng daddy ko. Mga gano'n. So, tapos kasama ko rin syempre, yung mommy ko. So, wala lang yung kuya ko, pero let's see. Tapos, yung sa community naman, yun din, yung kay Karen. Kasi yung kay Karen na, yung mga friends around us na very willing to help. Tapos, parang once in a while, may mga gatherings para
catch up, yun lang. At saka yung nadala mo yung family mo dito, it's also nice to let them see how you're living in Spain. Oo, kasi parang nakikita nila kung ano yung day-to-day ko, Oo. ano yung routine. So yun, I think parang mas naging madali for them na maintindihan na, ganito, okay naman pala yung life niya. Hindi naman siya parang alone, gano'n. Kasi for the longest time, yun yung wini-worry nila na, syempre mag-isa. Different side of Mon. Yes. Na very OC pag naka-aircon. Very particular sa kuryente. Bawal mo buksan yung pintuan ng nakaiwan lang, ganyan. Tsaka bawal din nagsisqueegee ng ano tawag Sa sa salamin. shower. Tapos yung tipong pagka nandito siya sa bahay, pinapatay niya yung ilaw pag walang tao dun sa kwarto. Ilamera. Tapos nung una, hindi ko pa alam kung bakit. Kasi hindi naging issue yung kuryente sa Sweden. Pero nung nakikita na namin yung electricity bill namin, parang halos every month nagtatanong ako kay Mon, girl, bakit ganito yung kuryente? Bakit ang mahal? Pero mahal nga talaga yung Bakit kuryente ang mahal nila. ng kuryente? At tas yun pa pala, yung nagustuhan ko rin this year, yung pagiging communal na mindset din. Kasi kapag meron kang problems or questions, since iba-iba nga ng experiences yung mga tao, tas iba-iba rin ang age group, marami kang makukuhang information and tips sa kanila. Tama. Correct. So, mas nag-open up yung mind mo on a different perspective din. Oo. Pero apart dun sa parang mga talagang highlights or big stuff na grateful tayo for this year, ano naman yung mga simple joys or little things na grateful ka? Simple pleasures. Yeah, simple pleasures. Ang dami. Siguro yung pinaka-highlight ko, yung every morning or every day, naglalakad kami ni Miguel. Tapos kahit mga 1 hour, 30 minutes to 1 hour, naglalakad kami. And then, nagiging schedule siya, pero nagiging intimate moment din namin siya na walang phone. Anong natin? Oo, kasi nag-chat sa akin. Lakad lang kami. So, yun yung walang phone or hindi ako masyado nagpo-phone. And then, nag-uusap lang kami na parang catch up lang. Tapos, every week, meron kaming coffee ng sister ko. So, yun yung para kami dalawa naman yung magka-catch up. Kasi even though we are all living together, iba pa rin yung meron kang sarili-sariling routine na. Kasi for other people, hindi naman nila kaya yung nasa bahay lang, tapos biglang, alam mo ba, ganito, ganyan. Ako kasi ganun ako, pero sila kasi hindi. So, at least parang nagkakaroon ng opportunity na may mapag-uusapan lang. And then, yung mga scheduled na catch-up calls with my friends, kahit na sobrang layo na namin sa isa't isa, pero we still make sure na we still keep in touch with each other. At tapos yung sa food, hindi siya small thing kasi yun yung reason ko bakit nang-move kami na Spain eh. Ay, oo nga, no? Yung pagkain na sobrang accessible, kahit anong cuisine yung hinahanap mo, mahahanap mo siya dito, especially yung Filipino restaurants na daming Filipino food. Tapos si Miguel mahilig siya sa mga Peruvian, Brazilian. Oh, shucks, ang food. So, sarap. accessible siya dito. And yung eat out, ano siya eh, hindi siya yung more on celebration na you're only eating out on Para important special events. occasions. Oo. Kasi ganun yung price point niya. Pero here, it's more on socialization, di ba? Yung Tama. pagkain niya. And yung accessibility din na yung groceries, sobrang lapit lang. Oo. Tapos kapag may kailangan kang bilhin, hindi lang sa groceries, parang around the corner na yung makikita. Siguro yun yung mga things na we didn't know we needed. Ikaw ba? Ako, siguro same dun sa'yo about yung parang trying to find time to catch up with friends na malayo. So, kasi syempre medyo matagal na tayong living abroad. Parang hindi, yung mga important connections natin, nakikipa rin natin despite the distance. Tapos, yun din, yung mga little things na pwede kang lumabas after work, magka-catch up ka with friends. Tapos yun nga, hindi naman siya ganun ka-expensive lumabas. Kasi dito parang pwede naman na magka-catch up kayo, magko-coffee lang, or magbi-beer lang, magwa-wine lang, ganun. Hindi mo kailangan mag-spend ng malaki para makasama yung friend mo, or yun, lumabas kayo. What else? Yun lang, siguro yung everyday na gumigising. Kasi hindi naman lahat ganun. So yun. Ako, mas grateful na ako sa ganun na parang, thank you Lord, Another day. another day. And to add to that, yung isa ko rin na naisip is,
sobrang grateful din ako and thankful din ako na ang sarap pala sa feeling nung napapagod ka doing the things that you love. want. Oh! Or that you love. Totoo. Yung tipong, siyempre yung beginning nung sa podcast namin, for example, talagang parang lahat gusto namin i-try. Tapos minsan nag-usap pa kami mo ng 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m. Oo. Gising pa kami. Sino lang pinag-uusapan, nag-brainstorm pa rin kami, hindi pa Oo. kami natapos. Kasi parang minsan kapag may mga ideas kami na pumapasok sa isip namin, Bigla parang lang namin pinadump chat. namin. Oo. Tapos parang hindi ako napapagod na physically Same. and mentally na parang, oh shit, iisipin ko na naman siya. Hindi siya ganun. Tapos doon ko na-realize na ganito pala yung feeling kapag passion mo yung ginagawa mo. May Ang drive ka fulfilling, gawin. Oo, true. Ang daming energy. Unlike nung before na pag sa work, work na naman. Ganun. Parang dinidread mo yung mga kailangan mong gawin. Actually, naalala ko yung mga conversations na yung pag madaling araw, sasabihin mo, well, sinasabi natin sa isa't isa, uy, hindi kailangan ngayon Pero Oo. ginagawa pa rin natin. Kasi ganun namin, siguro ako gusto yung ginagawa namin. Oo, masaya nga yun. Sobrang big deal, no, na doing the things that you love. Napapagod ka sa ginagawa mo. Pero happy ka. Happy ka. And satisfied. Fulfilled. Yes. Fulfilled. Makagamit lang ng word na maganda. Fulfilled. So yun nga, so na-mention, na-explain na namin ni Karen kung ano yung mga things na grateful kami. Matawa. So na-explain na namin kung ano yung mga bagay na grateful kami ngayong 2025. So we encourage you guys to do the same. Na, oo, parang may mga setbacks tayo in life, pero yun nga, yung mga little things at saka yung mga little blessings na receive natin daily, kailangan maging grateful tayo or siguro i-magnify natin yung mga good things na nangyayari sa atin despite yung mga negative na nangyayari. Be grateful na nagigising tayo every day kasi we get to do the things that we want to do and we love to do. Yes. So we need to start romanticizing our lives. Yes! We want to hear from you. Ano yung mga grateful kayo for this year, regardless if it's big or small, anything na you're grateful about, and look at your surroundings, the people you're with, and then your everyday activities, and the fact na you can do the things that you want whenever you have time, and be able to choose lang and make decisions. And yun, celebrate siguro yung mga small wins natin in life. Yes. So, start romanticizing your life and document din yung mga happenings. Kasi, nagiging sentimental ako kapag nakikita ko yung mga old videos or old photos na parang, we had this moment na nakakatawa pala. So, meron kami isang video ni Mo na hindi namin siya nire-release ever. Hindi namin siya i-release, I think hindi rin namin siya i-release. Pero almost every day. Pinag-uusapan namin. As in, hindi nagbabago yung level ng tawanan namin sa video Nakakatawa na yun. talaga Kasi- siya. And ano yun yun pa yung time na nagsisimula pa lang kami mag-podcast. Kaya, yun yung first, di ba? first namin. Nag-cafe lang kami, tapos inisip lang namin na try kaya natin mag-record na. And then, surprisingly, yun yung pinaka-favorite ko. So, thank you so much for spending this time with us and reflecting what makes 2025 special. Drop a comment down below kung ano yung mga bagay na grateful kayo. And syempre, lagi namin binabasa yung comment section. And we're looking forward to hearing your stories. This is Chika and Sangria!